Good day mga mods, welcome back to our YouTube channel. So muli tayo nagbabalik dito sa Bajaj Motorcycles 10 Up Caloocan para isunod naman yung another new motorcycle mula kay Bajaj. Ito po yung susunod natin, yung N160 naman. Alamin din natin kung gaano kaganda itong motor nito at ano yung kaibahan nito sa nauna nating binlog na N125. Kung ano-ano, yung mga features naman na meron ito. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Okay, so the all-new Pulsar N160. Wow! Malaki naman ang kinaibahan nito mga mostly sa nauna natin binlog na N125. Kasi ito, bukod sa 160cc engine displacement po siya, napakaganda nito mga mos. So, napakaangas din ng forma nitong isang ito. Mukha talaga siyang big bike. Papansin niyo sa telescopic port niya, naka-inverted, tapos medyo malaki yung kahan niya, no? So, mapagkakamala mo siyang big bike. Pero 160cc engine displacement lamang po ito mula kay Bajaj, the Pulsar N160. So color red po yung ibablog natin for today, pero meron po niyang color black. So dalawa yung pagpipilian nyo when it comes to N160 na kulay. Ayan, black and then red. So itong red niya mamos na napaka-vibrant ng kulay, napaka-sporty. Para siyang sports car na red yung pagkakulay niya mamos na yung pagka-red niya. So, napakaganda at takaw tingin. So, simulan natin of course dito sa napakaangas niyang headlight. So, what we have here is the full LED headlight na naka-projector lamp na po. Ayan, napakaganda, di ba mga amos? Naka-projector lamp na. So, one unit. And then when it comes to daytime running light niya, so ito, meron tayo dito daytime running light. Dito magkabilaan. And then sa turn signals naman niya mga amos, ito nakahiwalay nga lang siya dito. Matching of color of gloss black pa dito sa gitna. So what we have here is a full inverted front suspension na po. Wow! Ayan, naka-gold na outer tube. Ganda, premium. Fender naman niya, two-tone color din. Red and then color black. So pagdating naman sa braking system niya dito sa unahan, of course, ayan, so malaki yung diameter ng rotor disc niya. And then naka-2-pot caliper tayo dito na Grimeca. By the way mga amos, naka-dual channel ABS na nga po pala itong N160. Gloss black paint finish tayo dito na engine. Ayan, ganda di ba? Tapos nakalagay dyan yung logo ni Bajaj sa gitna. And then, nagkagandahan dito mga amos, mamomonitor mo kaagad yung kulay ng engine oil mo. Kasi meron siyang, makikita mo kung gaano nakarumi or kung nababawasan ba yung engine oil itong N160, no? Kasi mamomonitor mo siya rito. Ayan, sa loob. Etong N160 mamos, meron na rin siyang built-in na maliit lang yung crash guard. Wow! Kagaya din sa N125. Ang kaibahan naman nito sa N125 mamos, itong pinaka-crash guard niya rito is maliit lang. Unlike dun sa N125 na medyo malaki. Ayan, dito sa N160 maliit lang po yung crash guard niya. Pero still meron na rin po siya. Na pwede na rin nating pagkabitan ng MDL. Ika-clamp lang natin dito. Ayan, so meron na tayong lagayan ng MDL, no? 2-in-1 bracket na rin po siya. Ito naman yung preno sa likuran. So, naka-clear lens din tayo dito, no? Pero kulay red po yung kulay ng ilaw niya. So, ito naman yung pinaka-rear fender niya. Ayan, so naka-steel type tayo dito sa may bandang part na to. And then pagdating dito, naka-plastic type. Meron siyang built-in plate light and then reflector dito na color red, rectangular shape. Sa turn signals niya, nakahiwalay din tayo dito. So iwasan nyo na naman na masagi or mabali ito, no? Meron po siyang additional tire hugger na kagaya din sa N125 na naka-ABS plastic na rin po na hindi basta-basta mababasag. Ayan. So hindi ka rin mangangamba dito na matalsikan ng putik yung back ride mo kasi meron siyang additional na protection dito sa likuran. And then bukod dyan, meron din siya ditong additional tire hugger, no? Para talagang hindi tatalsik yung putik dun sa may bandang part ng suspension natin dito tsaka dito sa may bandang part ng ilalim ng upuan. Ayan, ganda di ba? Na nakakonekta mismo sa swing arm niya. Napansin ko dito sa swing arm ng N160, medyo malapad siya, no? Compared sa N125. Naka-matte black paint finish tayo dito na swing arm. Ayan. Sa tambucho naman niya, ayan, so aesthetic din yung tambucho niya. Maliit lang, no? So, hindi yung ordinary tambucho na umaabot hanggang dito. So ito, maliit lang talaga yung tambucho niya. Kahit doon sa 125 na una natin binlog, maliit lang din. Ayan, makikita mo lang talaga yung pinaka-tip niya. Okay, pagdating naman sa chain and sprocket niya, mamos, kagandahan dito, black paint finish yung pinaka-chain niya.
side stand na merong engine kill switch sensor. So, meron din po itong engine kill switch sensor na kapag binaba mo yan mga mods, kusa po mamamatay ang engine nitong motor na ito. Naka-single shifter lang din tayo dito. Dako na kagad tayo sa sukat ng gulong nito. Pinakabagong Bajaj Pulsar N160 naman. So, sa harapan ito po ay naka 100 by 80 by 17 inches din po na mags. No? So, kagandahan dito, meron na siyang built-in na mags decals dito. Additional visibility, lalo-lalo na sa gabi. Ayan. So, sa paint finish ng mags niyan, naka-gloss black tayo dito na napakaganda ng pagkaka-design. Ayan, no? Diba? Tapos, ang kagandahan pa dito, mga kamos, ang ginamit na gulong ni Bajaj dito sa Pulsar N160 is Euro grip tire na naka-tubeless tire na rin po harap at likuran. So pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po ay naka 130 by 70 by 17 inches. As expected, mas malapad ng kaunti dito sa likurang bahagi ng gulong niya. Okay, pagdating naman dito sa grab bar niya, ang kaibahan nito sa N125, ito naka 2 portion. No, hindi siya isang buo. Pero naka-alloy na rin po and then naka-silver paint finish din po. Pagdating sa upuan niya, naka 2 portion din. Para sa driver and then para sa passenger. Pagdating din sa passenger, parang medyo nakaangat siya, no? Naka-upright siya. Pagdating sa driver, medyo mababa yung seat height niya. Ayan, meron pa rin siyang signature na Pulsar dito na naka-anti-slip pa rin po. Sabihin, wrap po yung design ng seat cover niya na hindi basta-basta dudulas yung backride mo sa'yo kapag bigla ang kampumreno. As you can see, malaki din yung fuel tank nitong isang to. And then, meron pa rin siyang additional na pairing dito. Pairings dito sa gilid niya, magkabilaan, na lalo nagpalaki dito sa tangke niya. Naayon po kay Bajaj Philippines, Mamos, ito po yung mayroong 14 liters fuel tank capacity. So, medyo may kalakihan din, no? Kahit paano. Pero mas malaki to doon sa nauna natin bilag na N125. Ito, 14 liters po ang fuel tank capacity. Naayon din po kay Bajaj Philippines ay kaya pong tumakbo up to 45 kilometers per liter naman. Ito pong N160 ay meron na rin pong built-in charging port na pwede natin i-charge yung mga gadget natin like cellphone. Lalo-lalo na kapag maglo-long rides tayo, na pwede natin i-charge yung mga cellphone natin. Sa mga buttons and switches naman tayo, of course, dito sa left side meron tayo ditong built-in passing light. Ayan, so ito yung button para sa menu. Doon sa instrument panel niya, kung maghanapin mo yung mga menu. Ayan. Turn signals left and right, busina. Dito naman sa right side, nandito po yung engine kill switch niya na color red yung switch. And then headlight on and off kung saan natin nakapatay yung headlight. Ayan. And then electric push starter. Ayan. So wala po itong kickstart mo sa itong N160. Hindi kagaya dun sa N125, dalawa yung backup starting niya. Isang push start at isang kickstart. Dito po sa N160 ay wala na pong kickstart. Sa hand grip niya, same lang ng ginamit ko sa N125. Ganon din yung design. Dito lang nagkatalo sa bar end kasi sa bar end ng N125 manipis lang. Ito sa N160 medyo makapal. Ayan, no? Makapal po siya. And then naka matte black paint finish pa rin po. Sa mga levers naman niya, clutch and brake lever, naka matte black paint finish din. Ayan. Sa manibela po niya, mga most naka two-tone color. Ito, pagdating sa pinaka-handlebar niya is matte silver. Pagdating sa riser po niya is matte black. Ayan, no? Ganda, di ba? Kaya hindi rin po ito naka-shutter key, mga most, pagdating sa ignition system niya, no? So, naka-ordinary, susian lang po tayo dito sa N160. And then, lastly, mga most, sa instrument panel niya. So, what we have here is a full digital instrument panel na rin. So, pakita ko na lang sa inyo yung sample na nakuha ko sa internet para lang may idea kayo, mga most, kung ano yung itsura nitong instrument panel niya. Sa mga ibang indicators, nandito sa magkabilang gilid. No? Turn signals, neutral indicators, ABS, check engine. Ayan, so lahat nandito na. Okay, so yan naman po yung looks and appearance nitong Pulsar N160. Of course, aalamin naman natin ang iba pang mga engine specs at features pa na tinataglay na itong motor na ito mula kay Bajaj Motorcycles. This all-new Bajaj Pulsar N160 has a 164.8cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 2 valves. It has a max power of 15.8 HP at 8,750 RPM with a max torque of 14.7 Nm at 6,750 RPM. Sa kanya pong fuel system, ito po ay naka-fuel injected habang kanyang cooling system, ito po ay naka-oil cooled.
And as for the starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At para naman po sa kanyang driving system, gumagamit po ito of course ng chain and sprockets. At para naman po sa kanyang transmission system, meron po itong hanggang 5-speed na naka-full manual clutch. At para naman po sa kanyang suspension, sa harapan po equip po ito ng inverted fork at naka-centered monoshock naman po ito pagdating sa likuran. And as for the braking system, ay parehas na pong equipped ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Na ayon po kay Bajaj Motorcycles ay equipped na raw po ng dual channel ABS. Kaya naman safe na safe ka na rin kung sakaling kailangan mong biglaan pumreno dito sa motor na ito. At para naman po sa iba pa niyang mga features, equipped na rin daw po ito ng sleeper clutch na paniguradong magbibigay ng smooth riding experience lalong lalo na kapag ka mag-gear shifting na tayo rito. Meron na nga raw din po itong features na phone connectivity via Bluetooth na kung saan ay mas lalo pa nating mamomonitor ang ilang mga mga details dito sa motor na ito through our cellphone. At ayon pa kay Bajaj Motorcycles ay meron na rin din po itong features na navigation system. Ibig sabihin ay pwede na rin tayong magmapa gamit itong motor na ito sa pamamagitan ng kanyang digital instrument panel. And as I mentioned earlier ay meron na nga rin po itong built-in charging port na pwede na rin nating i-connecta ang cellphone natin dito at mag-charge, which is very convenient na rin hindi lang para sa paglo-long rides natin kundi pwede na rin natin gamitin as hanap buhay ang cellphone natin at ang motor na ito. At para naman sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 2017mm, overall width na 804mm at overall height na 1060mm. At meron naman po itong seat height na 795mm at ground clearance na 165mm. At ang kabuang bigat naman po ng motorsiklong ito mula kay Bajaj Motorcycles ay 152 kilograms. At yan ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N160. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bajaj Motorcycles 10AB Caloocan as of April 2026. Proceed tayo sa cash price at installment price po nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N160. Magkano nga ba ito dito sa Bajaj 10AB Caloocan as of April 2026? Para po sa cash price niya, mga amos, ito po yung nagkakalaga ng 115,888 pesos. So ayon po kay Bajaj 10AB Caloocan, all in a row po yan, kasama na dyan yung LTO registration at insurance. Para naman po sa down payment niya, babanggitin ko lang po ulit, 15% minimum down payment. Pero kung gusto niyo pa siyang taasan like 20, 25 up to 50% down payment, pwede naman po. Kayo na lang po makapag-unayan kay Bajaj Motorcycles 10AB Caloocan. So para po sa 15% down payment dito sa Bajaj Pulsar N160, ang da-down po natin is 17,383 pesos. All in na po yan, mga amos, kasama na dyan yung LTO registration at insurance. Okay, so para naman po sa monthly amortization niya, mga amos, ito po yung nagkakalaga ng 10,672 pesos para sa 12 months, 18 months or isa't kalahating taon, 7,936 pesos po, 24 months or dalawang taon, 6,181 pesos, and then 36 months or 3 years, 5,199 pesos po. Yan po yung cash price at installment price po nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N160. So sa mga naghahanap naman ng motor nito mula kay Bajaj, bagong-bago, Pulsar N160. Ayan, so mag-message na lang po kayo sa Facebook page ni Bajaj 10AB Caloocan. Ito po yung Facebook page nila para makapag-inquire kayo ng motor na ito kung available pa ba. At sa mga malalayo pa, ayan, so yan po, dyan po kayo magme-message. Ayan, so marami po mga stocks dito, mga amos, as of April 2026 po. So halos lahat ng mga bagong motor ni Bajaj Motorcycles dito naka-display sa showroom nila dito sa 10AB Caloocan. So bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko ulit magpasalamat kay Ma'am Rosana na nag-assist sa atin para i-vlog itong motor na ito. And then kay Ma'am Mavic na branch manager nila rito. Maraming salamat po. So abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin dito. Lalong-lalo na dito sa Bajaj Motorcycles 10AB Caloocan. Dahil marami pa tayong ipipicture ng bagong motor nila. Tulad ng N400 at yung bagong version ng Dominar 400. Abangan niyo yan sa ating YouTube channel. So stay safe, ride safe always.